Ngayon po ay Friday at ginugunita po natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus or Most Sacred Heart of Jesus at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at may biglang dumaloy na dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli ginugunita po natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus or Most Sacred Heart of Jesus. At ayon po sa mabuting balita, habang nakabayubay sa Jesus sa krus, sinaksak ang kanyang tagiliran sa isa sa mga kawal at biglang may dumaloy na dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran. Mahalaga po ang tubig sa buhay ng tao. Ang tubig ay buhay, ika nga. Kaya nga sa totoo lang, ang isa sa mga unang tinitingnan ng mga scientist na nag-i-explore o nag-aaral ng mga planeta ay ang presence of body of water. Dahil kung mayroong tubig, malaki din ang posibilidad na mayroong buhay. At kung napapansin po natin, karamihan po sa mga sinaunang kabihasnan or ancient civilization ng maraming syudad sa mundo ay nangyari po malapit sa ilog. Tulad halimbawa ng ancient Egypt civilization. Ito po ay nangyari sa Nile River. Sa London, mayroon pong Thames River. Sa New York, mayroon pong Hudson River. Sa India, mayroon pong Ganges River. Sa Iraq, mayroon pong Tigris at Euphrates. Kahit sa atin sa Pilipinas, sa Manila, mayroon tayong Pasig River. At sa Cagayan de Oro City, mayroon tayong Cagayan de Oro River na likas po ng sinaunang mga tao na manirahan malapit sa ilog, malapit sa tubig dahil ang tubig ay buhay. At maaring dito din natin titingnan ang tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus. Na ang tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus ay nagpapaalala sa atin sa kagustuhan ng ating Panginoon na mamuhay tayo malapit sa kanyang puso. At ang dugo at tubig na dumaloy mula sa kanyang tagiliran ay nagpapahiwatig ng mga sakramento ng binyag at banal na Eukaristiya. Mula sa mga sakramentong ito, ating natatanggap ang pagpapatawad at ang bagong buhay ng Diyos. Ngayon, pag tumingin tayo sa Kanya na kanilang sinaksak, makikita natin ang mga sugat at paghihirap na Jesus. Ang mga sugat na ito ay nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa atin. Ang Kanyang paghihirap ay nagpapakita ng pagbibigay ng kanyang sarili at pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Pag tumingin tayo kay Jesus na nakapako sa krus, makikita natin kung gaano siya nagmamalasakit sa atin, gaano niya tayo iniibig, at kung gaano kalaki ang kanyang kagustuhang tayo ay maliligtas. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Binuksan ni Jesus ang kanyang puso para sa atin na tumitibok ng pagmamahal at pagkahabag. At ang puso ni Jesus ay humihingi po sa atin ng tatlong bagay. Una, pagsusumamo. Laging tumawag sa Diyos. Tawagin ang kanyang pangalan at humingi ng kanyang kapatawaran. Saan man tayo naroroon, tumawag tayo sa Diyos. Magmamakaawa na tayo ay kanyang bantayan, ingatan at ipagtanggol. Anuman ang ating nararanasan, tumawag tayo sa Kanya upang tayo ay gabayan. Magsusumamo tayo sa Kanya ng Kanyang biyaya. Pangalawa, pagsisisi. Humingi tayo ng tawad sa mga pagkakasalang ating nagawa sa Diyos. Sa ating pagsisisi, inaako natin ang ating pagkakasala. Nagsisisi tayo sa lahat at kinasusuklaman natin ang ating mga kasalanan at nangangakong hindi na uulit muli. Pangatlo, reparation o ang pagkukumpuni sa mga maling ating ginawa.
Ayusin natin ang anumang mali na ating nagawa. Bumawi tayo para sa ating kasalanan. Itama natin ang ating pamamaraan at ayusin natin ang ating buhay. Ang puso ni Jesus ay laging nag-aalok sa atin ng kanyang pag-ibig. Handa siyang tumanggap sa atin muli. Laging bukas ang kanyang puso para sa atin na tumatawag sa kanya at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Inaanyayahan tayo at tinatawag na mamuhay malapit sa puso ni Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.